Noong nagsisimula pa lang po kayo ng career, ano po yung pinakamalaking challenge na hinarap nyo, especially sa pag-handle ng tax requirements at business registration? And paano nyo po ito na-overcome? Ayan. Ikwento ko talaga. Oo, habang Pwede. nagre-ready po ang audience natin ng Sige. Andrea. Sige, hindi ko alam kung may isa lang tao nakakaalam nito eh. Baka nga ba si boss, hindi rin to alam. Kasi ganito yon 2019 ata yun o 2018. Masyadong maalala. Sa business registration renewal, pinakamahirap na na-encounter ko. Nung una kasi, sabi nila sila na mag-renew ng business permit nila. Hindi na daw kami. Tapos biglang nagka-problema. Kasi iisa lang kasi yung address ng ano na yun eh, ng company na yun eh. Hindi naman natin babanggitin yung pang-company. So, Hindi. hindi. So, yung isang company, services siya. Parang yung isa, services din. Pero yung isa kasi, kinlose na nila. Parang hindi na nila pero yung isa lang kasi, parang 00 tas 001. Parang gano'n. May branch. Oo, may branch. Yung branch na magkaiba sila ng line of business. Pero same address. Ang nangyari, ang nabayaran yung isa. Ngayon, kikiusap sila. Siyempre, dahil tax help tayo and also, bukod naman sa babayaran tayo, gusto rin natin i-accept na lang din yung yung challenge. Nabayaran na week before. So, ayaw nang ibalik ng City Hall kasi nabayaran na daw. Parang gano'n sabi. Binigay sa akin. Abot-abot ang prayers ko kung kaya ba kasi parang challenging. Tapos nagtataka sila bakit lahat pinapauna ko. Sabi nila, lumapit na sa akin yung officer. Sabi niya, bakit parang lahat sila pinapauna mo? Kasi po, ang dala ko po kasi sir, problema. Sabi ko, ano problema? Sabi niya gano'n. Kasi sir, nabayaran po yung dapat dun sa isa. Alam niyo ba yung pangalan ng officer na yun? Kinumbay ng pangalan ninyong dalawa. Para yung pangalan. Sinabi ko doon sa officer na yun nga yung problema. Hindi na daw pwede kasi nasa COA na. Kaya pala ang tagal mo po bakit? Kasi iniisip ko po, patutulungan niyo po ba ako? Kasi po yung yung client po wala na siyang pambayad para sa doon dapat bayaran, di ba? Malaki kasi nasa 100,000 eh. Parang gano'n. Sabi ko, tulungan niyo na lang po ako. Tapos tulungan din natin yung taxpayer. Tapos sabi nila, sige, kinausap yung supervisor, yung head, nag-usap-usap sila, nag-meeting sila doon sa loob. Ako nag-antay, magpa-5 na. As in, pinauna ko talaga lahat. Parang gusto ko maubos na muna yung tao bago nila ako bigyan. Tapos yun, luckily, napagbigyan tayo. Tuwa yung kasi nung una, ang suggestion nila, i-advance na lang daw, gano'n. Katotal, may plano naman i-close. Wala nang budget para bayaran yung business permit. Kaya yun. Buti pumayag po yung mga supervisor, nagpirmahan.